Ako po si Melanie. Mag-share po sana ako sa inyo ng sarili kong karanasan. Dahil madalas na pong nag-uulan at uso na naman ang mga bagyo, ay naalala ko na naman yung na-experience namin noong daanan ng super typhoon ang lugar namin sa Nueva Ecija. I think noong bandang 2022 ito. Mabuti na lamang ay nasa mataas na lugar kami at hanggang 3rd floor yung aming tinitirhan, kaya hindi kami naabot ng baha at puro nagsibagsakang puno sa bakuran namin ang naging problema namin. Lahat kami tumaas sa ika-3rd floor ng bahay namin para in case na tumaas yung tubig, kasi tabi lang po ng bahay namin ay malaking kanal o sa mas sosyal pong tawag flood control na halos umapaw na yung tubig ng araw na yon. Lahat kami kinakabahan kasi rinig na rinig namin yung hagupit ng hangin saka yung malakas na agos doon sa kanal. Kahit madilim yung paligid kasi madaling araw sumalakay yung bagyo, ay sinusubukan kong sumilip sa bintana para makita kung ano na bang nangyayari sa labas. Nakita ko na ang dami ng nagsibagsakang puno. May mga bahay na natanggalan ng yero. At ang pinaka nakakatakot ay nang makita kong may matandang babae na nagwawalis sa labas sa kalagitnaan ng paghagupit ng super typhoon. As in po nagwawalis siya. Idagdag mo pa na madaling araw na, delikado sa labas, ay makikita mo na parang hindi niya nararamdaman yung bagyo dahil tuloy-tuloy pa rin siya sa pagwawalis. Nakasuot lang siya ng mahabang palda at t-shirt. Ito pa po yung weird kasi nagwawalis siya pero hindi siya gumagalaw sa pwesto niya. Kinakabahan pa kami kasi andoon lang siya sa gilid ng kanal. Baka mahulog siya. Hindi pamilyar sa akin yung matanda na yun, kaya malabong kapitbahay namin. Nagkakandalaglagan na yung sanga ng puno, pero hindi pa rin siya tumitigil sa kakawalis sa spot na yun. Tinuro ko sa kuya ko yung nakita ko at sinubukan niyang sigawan yung matanda at sinabihang lumikas na. Tinapatan din niya ito ng flashlight para agad kaming mapansin. Sa lakas siguro ng boses ng kuya ko, napalingon yung matanda. Pero saglit lang, mga ilang segundo niya kaming tinitigan bago bumalik sa pagwawalis na parang wala lang talagang nangyayari. Nagtaka na kami, saka syempre natakot kasi habang tumatagal, talagang hindi siya umaalis sa pwesto niyang iyon. Hindi naman kami pwedeng lumabas para tulungan siya. Kaya ang ginawa ng kuya ko, nag-post siya online para in case na mabasa ng mga responder ay aware sila na may matandang malalagay sa peligro. Pagdungaw ulit namin, nawala na yung matanda. Kinabukasan humupa na yung bagyo at panakanakang hangin na lang yung nararamdaman. Nagulat na lang kami kasi kumpul ng tao yung sa gilid ng kanal namin. Yung creek doon, kasi may na-retrieve palang katawan ng tao na palutang-lutang doon. Ang sabi, galing pa daw iyon sa kabilang barangay at inanod nga doon at ang huling bagsak ay dito sa kanal namin. Malamang ay kasagsagan daw ng bagyo noong inanod. Sa maliit na kubo lang daw nakatira. Luray-luray na nga raw ang bahay at nawawala na yung ibang parte. Kwento ng apo ng matanda na iwanang mag-isa ang matanda at natutulog lang daw ito. Ayaw naman daw lumikas kaya iniwan na lang ng apo. Ito po yung nakakagimbal ha. Yung taong inanod na yun ay yung matandang nakita namin na nagwawalis noong madaling araw sa gilid lang ng kanal. Nagsesendan na sila nung itsura nung matanda. Napapost na rin yung apo ng pagdadalamhati. At hindi po talaga ako makapaniwala kasi tinapatan namin ng flashlight kagabi kaya alam namin ni kuya na kahawig niya yung nakita naming matanda
na nagwawalis sa gilid ng kanal. Ilang taon na rin po ang nagdaan, hindi ba? Pero kwento ng mga kapitbahay namin, kapag madaling araw daw ay may naririnig silang nagwawalis sa labas. Kaya naisip ko kaagad yung matanda. Nakakalungkot lang na ganoon ang sinapit niya. Bago ko po simulan na magkwento sa inyo, ay gusto ko lang batiin ang lahat ng bumubuo ng inyong channel at syempre ang mga tagapakinig. Amelia po ang itawag nyo sa akin, from Malolos, Bulacan. Malaking problema po ang kinakaharap ng pamilya namin ngayon at hindi na po namin alam kung anong gagawin o kung kanino lalapit. Ngayon po kasi ay kakaiba ang kilos at galaw ng kapatid ko na itago na lang natin sa pangalang Melchor. Alam naming hindi na normal simula po noong naaksidente siya last year. Last year po kasi, bandang buwan ng December, naaksidente siya. Occasionally lang naman po siyang naiinom. Pero nung December, saktong bisperas ng Pasko, naparami yung inom doon sa bahay ng pinsan ko na kabilang barangay lang naman yung layo. Kaso ay talagang lasing na lasing po. Nagpumilit pa raw na mag-drive ng motor pa uwi at di inaasahan ay naaksidente ang kapatid ko at sumaldak siya doon sa kanal. Maliit lang naman yung kanal pero na-shoot kasi yung motor niya doon at tumama yung kanyang ulo doon sa gilid. Malakas ang impact dahil ang bilis pala ng patakbo ng kapatid ko. Mabuti na lang ay nakasunod pala sa kanya yung isa naming pinsan at nag-aalala nga dahil lasing na lasing, baka hindi makauwi ng maayos. Kaya naidala siya sa ospital sa amin at nirecommend agad na ipa-CT scan yung ulo niya. Nalaman nga na nagkaroon ng crack doon sa gilid ng kanyang ulo. Nag-proceed kami na ipa-MRI din siya at nagkaroon nga ng diagnosis na yung kapatid ko ay may traumatic brain injury. Para daw mapabilis ang paggaling, inirecommend na palagyan ng metal plates yung na-crack na buto sa ulo ng kapatid ko na tinanggihan naman ng kapatid. Gagaling din daw siya, pahinga lang daw. Pero ilang weeks lang, nag-iba na yung behaviors niya. May sinasabi siya sa amin na nararamdaman niya daw na may dumadaloy na hangin mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang ulo. Nagsasabi siya ng kung ano-ano na pagkatapos malagyan ng hangin ang kanyang utak, sinasaniban daw siya. Na-witness naming lahat iyon noong pumasyal kami sa mall. Bigla siyang nag-complain na nararamdaman na naman daw niya yung hangin and then maya-maya lang ay bigla na lang siyang nagsasalita ng ibang lengguwahe na hindi naman namin maintindihan. Nung nag-search ako kung ano bang lengguwahe yung sinasabi niya, ay German language pala. At buong buhay po ng kapatid ko, hindi po siya nag-aral ng ganoong lengguwahe. Kaya nakapagtataka. Ilang minuto lang naman sa kanya sasabihin na may sumanib daw sa kanya na isang German. Hindi lang yun yung nangyari sa kanya after namin magsimba. Bigla na naman siyang nakaramdam ng pamamanhid sa dalawang braso at yung hangin na pumupunta na naman sa ulo niya. Bigla siyang nagsalita ng mga Bible verse. Nagbago yung tono ng boses niya at yung facial expression niya at nagpakilalang isang pari. Ganoon din po, ilang minuto din ang tinagal bago siya bumalik sa katauhan niya. Naiiyak na nga si mama kasi kapag may nakakita raw kay Melchor ay malamang na iisiping nababaliw na ito. Palagi rin namin siyang nakikitang nagsasalita at tumatawa mag-isa pero hindi niya po naaalala
na ginawa niya yon dahil baka nasaniban na naman daw noong araw na yon. Hindi na po namin alam ang gagawin sa totoo lang. Iniwan na siya ng girlfriend niya. Inilapit na namin siya sa mga albularyo. Siguro mga nakalima na kaming albularyo pero hindi pa rin gumagaling. Hanggang sa last month lang, nagising kami sa sigaw ng maliit kong pamangkin. Nakita namin na si Melchor ay may hawak na kutsilyo na nakatapat sa pamangkin namin. Sabi niya, "Ibigay niyo mga pera niyo. Kung hindi, papatayin ko to." Awang-awa ko sa pamangkin ko kasi iyak ng iyak. Hanggang sa biglang nahimasmasan si Melchor at gulat na gulat nang makitang may hawak siyang kutsilyo. Panay ang paghingi niya ng tawad sa pamangkin namin. Ang kwento naman niya ay may mamamatay tao daw ang biglang sumanib sa kanya. Hindi daw niya kayang kontrolin yung hangin. Naawa na po kami sa kanya pero wala kaming magawa. Sa ngayon po, wala pa po talaga kaming ideya kung anong nangyari sa kanya. Kaya nag-share na rin kami dito kasi baka may ideya kayo kung paano kami matutulungan. Isa ito sa hindi malilimutang experience ng aking pamilya. You can call me Lenny na lang po. Sana ma-approve po ito. Turning 24 years old na po ako. At nung nangyari ito, ay nasa 18 years old lang ako. Meron kaming nabiling bukid sa isang probinsya. From city kami nakatira at plano namin noon na magtayo ng bahay sa tabing bukid. Tapos maglalagay ng maliit na pool sa tabi. Before pa mag-start yung pagpapatayo, binibisita na namin yung lugar. May mga taong nakakita sa amin, which is yung kabilang bukid. Nag-aani sila ng sibuyas. Ang friendly nga nila eh. Sinabihan kami na mas maigi daw siguro na padasalan na muna namin yung buong bukid kasi may mga nagpapakita raw doon. Iba-ibang klaseng multo raw. May bata, matanda. Meron pa nga raw pugot na ulo ng pari. Baka daw imbes na payapa ang pamumuhay namin, ay kami pa raw mapahamak. Dagdag pa nila ay may ilan na ring natatagpo ang patay doon sa kanal na yon. Hindi naman daw maipaliwanag kung bakit andoon. Noong una, hindi kami naniwala. Tuloy pa rin sa pagpapatayo ng bahay. Hindi pa man tapos yung bahay, yung mga construction worker namin, sunod-sunod silang nagkakasakit. Kaya papalit-palit kami ng tauhan. May nakapagsabi sa kanila na doon daw sa gilid ng bukid, merong drainage, patungong kanal siya. Kahit nga daw tirik ang araw na gumagawa sila, may makakakita ng batang babae na lumabas galing doon sa kanal. Ang nangyari ay biglang nahulog yung construction worker namin. Mabuti na lang ay hindi masyadong mataas yung pinaghulugan niya. Yung isa naman, nakita niya yung sinasabi ng taga doon na pugot na ulong pari. Ganoon din na lumabas siya galing sa kanal. Kinabukasan, suka na ng suka ng kulay itim na tubig na parabang tubig sa kanal daw. Kaya napilitan kami na ipatigil na muna. Pinakinggan namin yung mga taga roon. Ang sabi, luma na raw yung drainage na yon. Dati raw, noong hapon pa raw ang may-ari ng bukid, nilalagay lang doon sa ilalim ng drainage yung mga labi ng tao. Pinabless namin sa pari, pero nang malaman niya yung history ng lugar, ay agad niyang inirecommend na kailangan na ng exorcist na magpapaalis sa mga espiritong naninirahan sa bukid. Kasi infested na raw yung lugar na yon
at hindi daw basta-bastang matatanggal ng blessings lang. Naghanap pa kami ng magaling na exorcist. Ang malaking pagkakamali namin, hindi kami naging maingat. Kasi peking exorcist pala yung nakuha namin. Hindi namin alam na bago pala maging exorcist ay ilang years na specialized trainings sa seminaryo at mga theology studies. Ang nangyari ay delikado palang mag-perform ng exorcism kapag fake yung nakuhang exorcist kasi mataas ang tendency na imbes na mapaalis yung espiritu ay siya pa ang sapian. At ganoon nga ang nangyari. Yung fake exorcist na nakuha namin, siya pa ang sinapian. Nagwawala-wala at gumagapang ng mabilis doon sa bukid at bigla siyang nawalan ng malay. Then, doon siya umamin na fake lang pala siya. Natakot na si mami ko na doon kami magtayo ng bahay. Mukhang aggressive daw kasi yung mga nakatirang espiritu doon at baka mapahamak lang ang buhay namin. Kaya, give up na po namin yung bukid na yon. Binenta na lang namin sa mas mababang halaga. Hindi naman kasi namin alam yung history bago namin bilhin. Akala namin madadaan pa sa blessings. Pero nang makita namin yung nangyari doon sa fake exorcist, natakot na kami ng sobra. Sabi na lang ng parents ko na siguro hindi yun yung lugar para sa amin. Sa ngayon, payapa at masaya naman po kaming namumuhay na dito sa Bukidnon. Noon pa lang, nagtataka na ako kung bakit yung mama ko sobra ang pagka-protective sa bunso naming kapatid. Sobrang spoiled niya. Lahat binibigay sa kanya. Sobrang caring sa kanya. Sa aming lahat na magkakapatid, sa kanya halos napupunta ang atensyon ni mama. Bagay na kinaiinggitan ko noon pa. Pero last year po, naintindihan ko na kung bakit ganoon na lang si mama. Indira ang pangalan ko. Nito lang po, nag-open up sa akin si mama na noong pinagbubuntis niya ang bunso naming kapatid na si Kriza, nakakapanaginip siya ng masamang panaginip. Halos gabi-gabi sa loob ng 9 na buwan, iisa lang ang panaginip niya. Iyon ay ang nakita niya si Kriza na nalulunod sa tubig. Sa panaginip niya, malaki na si Kriza. Nakita niya na nalulunod si Kriza. Hindi niya alam kung saang tubig, kaya bata pa lamang talagang bantay-bantay na ni mama ang kapatid ko. Kapag may mga outing kami sa resort, ilog o sa dagat, kapag yung kapatid ko na yung magsiswimming, talagang nandoon siyang nanunood. Umabot na nga sa punto na kapag may field trip si Kriza, high school na siya neto pinapasamahan pa ng yaya ni mama. Samantalang kami, walang paki sa amin. Nang ipanganak naman ni mama si Kriza, yung isang nurse na nag-alaga kay mama, sinabihan siya na, "Ma'am, ingatan niyo baby mo. Nakikita ko na pwede siyang mawala. Ilayo niyo siya sa matutubig na lugar." Kaya siguro may times na nagiging OA talaga si mama. Etong kapatid ko naman, kasi overprotective nga si mama sa kanya, minsan tumatakas at sumasama sa lakad naming magkakaibigan. Ayun, imbes na siya pagalitan, ako ang natalakan. Oo, naiinggit ako sa kapatid ko dahil sa atensyon na nakukuha niya. Pero kapag nakikita ko na ganoon din kahigpit si mama sa kanya, naawa din naman ako sa kapatid ko. Masyado siyang isolated sa lahat, kaya siguro nagkaroon siya ng depresyon. Ang sumunod na po, this year, ang pinaka nakakalungkot na pangyayari sa buhay namin. Ilang oras nang nawawala si Kriza. Nagpatulong nang magpahanap si mama.
Iyak na nang iyak si Mama, lalo na nang malaman ang sinapit ni Kriza. May mamang nakakita kay Kriza na bumababa doon sa flood control na kanal na inaagusan ng tubig baha. Umuulan pa naman daw ng araw na yon. Sinigawan daw ng mama si Kriza, pero dire-diretso lang daw sa paglalakad si Kriza na parang wala sa sarili. At ang sumunod na nangyari ay ang nagpagunaw sa mundo ng mama ko. Tinawid daw ng kapatid ko yung tubig hanggang sa lumubog. Hindi na raw nakita ng mama ko kung saan banda napunta na si Kriza. Hindi namin sukat akalain na mangyayari iyon sa kanya, lalo pa na yung flood control na iyon ay malayo doon sa mismong bahay namin. Kaya paano siyang nakarating doon? Yung mga kapitbahay naman namin, ang sabi, lumabas daw si Kriza na nakapaalang at nakasuot ng pambahay. Diretso lang daw ang tingin. Hindi naman kasi masyadong masalita yung kapatid ko, kaya hindi ko rin alam kung anong pinagdadaanan niya. Kasi nung nagkaroon na siya ng depresyon, nagkulong na lang siya sa bahay. Wala din siyang mga friends dahil masyadong ang mahigpit si Mama. After 2 days ng pagkawala ni Kriza, natagpuan daw yung katawan niya sa dulo ng kanal. Wala nang buhay. Nag-breakdown si Mama. Hindi niya kinaya nang makita si Kriza sa ganoong kalagayan at nahimatay siya. Ngayon po ay sinisisi ni Mama ang sarili niya dahil sa kapabayaan niya. At dahil nga sa sobra niyang paghihigpit ay ginoon ang sinapit ng kapatid ko. Malungkot para sa aming pamilya ang nangyari. Hindi ko sinisisi si Mama, pero madalas yung takot natin ang nakapagpapalagay pa sa kapahamakan. Hello po sa inyo. Ito pong ibabahagi ko sa inyo ay part po ng childhood experience ko. Ang totoo po niyan, hindi ko na po maalala talaga yung parte ng childhood ko na ito. Pero ito ang kwento sa akin ng magulang ko. Tawagin niyo na lamang po akong Zel. 22 years old na po this month. Kwento sa akin ng magulang ko, delayed yung speech ko. 6 years old na daw ako, hindi pa rin nagsasalita. Kung nagsasalita man daw ako, pa isa-isang word kaya akala nila special child ako at na-enroll ako sa special school. Tahimik lang daw ako at hindi raw ako mahilig na makipaglaro sa ibang mga bata. Minsan daw, iiyak daw ako sa kwarto kahit na wala namang dahilan. Hindi rin daw ako nakikipag-eye contact sa kahit kanino. Kaya naman tingin sa akin ng lahat ay a special child. 6 years old and half ako nung may kakaibang nangyayari sa akin. Isang hapon daw na iniwanan lang ako sa kwarto ko nila Mama, pero pagbalik nila ay wala na ako doon. Hanap sila ng hanap hanggang sa nakita nga ako ng isa kong pinsan na nasa ilalim ng underground kanal. Yung kanal na iyon ay tabing kalsada. Tapat lang ng bahay namin. Tatawid sa kalsada bago makarating doon kaya takang-taka sila kung paano ko nagawang makatawid gayong maraming mga truck na dumadaan doon. Nakayuko lang daw ako doon sa kanal. Wala naman daw tubig doon sa kanal. Puro dumi at putik lang daw kasi nagkakatubig lang daw iyon kapag umuulan. Tinatanong daw ako nila Mama kung paano ako nakapunta doon. Hindi raw ako sumasagot at nanatiling nakayuko lang. Ang ginawa na nila Mama, nilak na yung harap ng pinto namin at nag-hire na sila ng yaya. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay kinagabihan, nawawala ulit ako doon sa parehong kanal. Natagpuan ulit ako. Nakadukdok lang at hindi nagsasalita. Minsan ay nasigawan na ako kasi ang tigas ng ulo ko
na bakit paulit-ulit akong pumupunta doon sa kanal. Ang pinakamalala raw ay yung nawala ako ng madaling araw. At tulad ng inaasahan, nakita nga nila ako doon sa kanal. Hindi ako makapaniwala nang malaman ko kasi talagang wala akong nare-recall na kahit na anong memorya ko na pumupunta ako sa kanal o napunta ako sa kanal. Parang burado yung part ng memories ko tungkol doon noong bandang 6 years old ako. Hindi ko alam kung paanong nangyari yon. Sabi nila mama na paano ko daw kaya nabubuksan yung pinto. Ang taas pa naman. Tapos 3 kandado ata yung nandoon. Ang tanging natatandaan ko lang ay yung pag umaalis na si mama, umiiyak ako. Ayokong umaalis sila pero palaging naiiwanan na lang ako sa pangangalaga ni Yaya. Kinakabahan daw sila mama kasi baka mamaya umulan daw at magkatubig doon at matangay pa ako ng agos. Ang katakataka nga po ay wala nga akong memories na nangyari sa akin yung mga yun. Pero kapag nakakakita ako ng kanal, bigla akong nag-hyperventilate. Para bang panic attack. Kinakabahan ako. Kumakabog yung dibdib ko nang wala namang dahilan. Kaya automatic, umiiwas talaga ako sa mga kanal. Kasi feeling ko may mangyayaring masama kapag malapit ako doon. O kaya naman ay bigla akong mahihimatay kapag hindi kumakalma. Pinatingin na nila ako sa child psychologist. Pina-speech therapy ako. At naging maayos naman ang lahat. Pagtungtong ko ng 7, doon na ako natuto magsalita. At kung ano-ano pa. Himala daw kasi nakikilaro na ako sa mga bata. Naging friendly ako at masayahin. Biglang 360 yung pagbabago sa personality ko. Total change daw talaga. Kasi ibang-iba daw talaga ang dating ako. Magandang umaga o hapon po sa inyo. Advance thank you po agad sa pagtanggap ng aking kwento. Fer na lang po ang itawag niyo sa akin. Laking Laguna po ako. Na-share lang to sa akin ng ninang Bianca ko noong bumisita ako sa kanila. Random lang naman po ang pinag-uusapan namin at nauwi nga po sa topic na yon. Sinabihan kasi niya ako na mag-iingat ako kapag ako lang mag-isang lumalakad, lalo na kapag madilim na. Mahirap na raw kasi maraming pakalat-kalat na loko-lokong tao. Doon niya na naikwento yung nangyari doon sa kanilang lugar. Meron kasi silang drainage canal. Isang kanto ang layo sa bahay nila. Meron daw grupo ng kalalakihan. Magtotropa daw siguro. Magbibisyo sana doon sa ilalim ng drainage canal para tago. Pero pagkapunta nila doon ay nakakita sila ng kumpol ng alahas. Puro gold daw, kwintas, hikaw, bangles, halo-halong gold jewelries. Akalain mo yun, may ginto pala sa kanal. Tuwang-tuwa naman yung nakakita. Ang ginawa ng magtotropa, naghahati-hati na sila agad doon sa gold jewelries at nagkasundo na walang makakaalam kahit sino. Imbes na magbisyo, ay agad na silang sumibat dahil baka nga may makakita sa kanila. Iyon pala ay magnanakaw pala yung nagtago ng mga gold doon sa drainage canal. May binalikan lang daw siguro na gold pa, kaya itinago na muna sa ilalim ng drainage canal. Kasi sino nga namang tao ang susuot sa kanal na yon? Siguro naisip ng magnanakaw yon. Kaso pagbalik ng magnanakaw ay siya rin pala ay mananakawan. Yung nanakawan pala ng mga gold ay yung may mansyon na bahay. Nahuli sa CCTV ngayon yung itsura ng magnanakaw. Ang nakabibigla ay kakilala lang din pala ng may-ari ng mansyon
yung nagnakaw ng mga alahas. Dating caretaker nila, sinasanti raw kaya gumanti siguro. Kaya madaling natuntun yung caretaker. Ang problema, iilan na lang yung mga gold jewelry sa kanya at hindi malaman kung sino ang kumuha doon sa kanal na pinagtaguan niya. Walang lumapit na umamin nung alam na sa lugar na may nawawalang mga gold. Kaya ang ginawa ba naman ng owner ng mansyon, imbes na magpatulong sa pulisya, ay lumapit daw ngayon sa mga mangkukulam at ipinakulam kung sino man yung may hawak ng mga gold. Isa-isang nagkasakit yung mga nagtago ng gold. Bumigat daw ang pakiramdam, suka ng suka at nagkaroon na raw ng tusok-tusok na sugat sa katawan. Nagnana yung sugat na yun. Naramdaman din nila na parang nasusunog yung kanilang kamay at nagkakaroon ng hallucinations na may lumalabas na usok sa kanilang kamay kahit wala naman. Yung unang natamaan ng gulam ay hindi nakasurvive at nabawian ng buhay. Bigla na lang daw bumagsak ang katawan at hindi na kinaya ng katawan ang sakit. Ang sumunod naman ay yung isang kasama, nalagay sa peligro ang buhay. Ganoon pa din ang nangyari. Ang paglalarawan pa nila ay parang sinusunog daw ang katawan sa impyerno. Pero dahil napunta agad sa albularyo, nasalba naman at nabigyan ng proteksyon. Kaya natakot na yung natitirang magtropa. Gusto na nga nilang ibalik yung napulot na gold jewelries. Napapansin nila na isa-isa na silang nagkakasakit. Umamin muna sila sa kani-kanilang mga magulang at yung magulang mismo ang nag-turn over ng gold jewelries sa may-ari. Humingi rin daw ng tawad ang magulang at nagsabi na pagsasabihan ang mga anak. Naikwento rin na napulot lang sa ilalim ng kanal. Nang maisoli na ang mga gold, ay isa-isa na rin gumaling ang magtotropa. Pinatawad naman sila ng owner, kaya nga lang ay hindi na maibabalik ang buhay na nawala ng isa nilang tropa. Wala ring kaalam-alam yung magulang ng namatay na tropa na kaya pala nagkasakit ay dahil sa ninakaw na alahas. Kapag may kinuha ka sa isang tao, lahat pala ay may kapalit. Magandang araw po, Team Shadow Weavers. Kamusta po kayong lahat? Medyo naging busy po ako sa buhay kaya matagal-tagal na rin buhat nang makapakinig ako sa channel. Siyempre, palagi pa rin akong magbabalik loob kapag may libreng oras. Nandito nga po pala ako para magbahagi ng personal kong karanasan. Tawagin na lang ninyo akong Sel, isang facility nurse sa isang pribadong home care. Marami na akong naging katakot-takot na karanasan dahil sa nature ng work ko. 3 taon na rin akong nag-work dito, kaya marami na akong nahawakang pasyente. Yung mga hawak naming pasyente, iba-iba ang kondisyon. Merong mild lang, yung kanilang mental condition. Meron namang walang problema sa pag-iisip, pero pinaalagaan lang ng pamilya dahil sa katandaan. At meron din talagang extreme o malala ang kondisyon. Iyon talaga yung pinakamahirap i-handle. Isa sa nahawakan kong pasyente na hindi ko malilimutan ay si Belen. Hindi niya totoong pangalan. Ang kondisyon niya ay severe case ng dementia. 67 years old na siya. Kahit na may katandaan na, hindi naman siya mukhang matanda. Maraming beses na tumatakbo sa amin yung guard at kabadong nagre-report kasi tuwing umaga. May nangyari daw kay Belen. Agad naman akong tumakbo at naabutan ko na nagdudugo yung bunganga niya. Nakahiga siya at tawa ng tawa. Para bang wala siyang iniindang sakit. Nalaman namin na ang ginagawa niya sa madaling araw pala ay bubunutin niyang mag-isa yung kanyang 2 ipin
at saka ilalagay sa ilalim ng unan. Sabay sabing, "Kukunin yan ng tooth fairy." Sabay tawa niya. Sabi niya kukunin daw ng tooth fairy yung ipin niya. Kapalit ay ang wish niya. Tinanong ko kung ano ba yung wish niya. Makita si Gilbert. Nalungkot ako nang marinig iyon sa kanya dahil po si Gilbert ay matagal nang patay. 8 years na rin po ang nakalilipas. Si Gilbert yung yumaong asawa niya. Dahil palagi niyang ginagawa iyon, kaya tinatali na yung kamay niya. Pero kapag umaayos naman yung behavior niya, inaalis na. Ang pinakamalalang nangyari sa kanya ay yung naging maayos siya. Pero kinabukasan, tinawag na naman ako ng guard na nagbabantay sa kanya. From 6 a.m. to 3 p.m. kasi yung duty ko. Kaya ako palagi yung nurse na nakakasaksi sa mga nangyayari kay Belen. Naabutan na naman namin na may dugo yung bibig niya. Mas maraming dugo kumpara sa mga naunang insidente niya. Tumutulo yung naghalong laway at dugo niya at tumutulo na hanggang leeg. Tinignan ko yung loob ng bibig niya at nagulat ako ng sobra nang makitang kahit isa sa ipin niya wala nang natira. Lahat pala ay tinanggal niya na. Ang katakataka ay tinignan ko sa ilalim ng unan pero walang kahit isang ipin ang nakita roon. Mas lumakas pa yung tawa ni Belen nang makita niya akong hinahanap yung ipin niya. Wala na yon. Kinuha na ng tooth fairy. Tinupad niya na yung wish ko eh. Sabi niya habang malakas na tumatawa. Napansin ko pa na mas madalas na raw nagsasalita mag-isa si Belen na parang may kinakausap at tinatawag sa pangalan na Gilbert. Kapag naman pupuntahan ko siya sa ward niya para painumin siya ng gamot, pabukas pa lang yung pinto ay naaabutan ko siyang may kinakausap. Shh! Huwag kang maingay! Baka makita ka nila! Tapos ay tatahimik na siya at magkukunwaring tulog. Aware naman ako na posibleng hallucination nga lang yung nangyayari sa kanya. Pero paano kaya maipapaliwanag yung nangyari naman sa guard na nagbabantay kay Belen? Bigla kasing pumunta sa clinic yung lady guard na nagbabantay sa kanya umagang-umaga. Dahil yung isang ipin daw niya sa harapan, wala na. May bumunot daw pero hindi niya nakita kung sino. Hindi nga rin daw niya naramdaman dahil nakatulog siya habang nasa duty. Paggising niya ay doon lang niya naramdaman yung kirot. Imposible namang si Belen dahil nakasara yung pinto ng ward niya. Pinuntahan ko si Belen at naabutang tumatawa na naman. At nang makita ako ay nagsalita. Kinuha din ng tooth fairy yung ipin niya. Sabay turo kay ating lady guard. Natakot yung lady guard at kaagad na nag-resign sa trabaho. Pagkatapos ng 4 na buwan, kinuha na si Belen ng pamilya niya at nilabas ng home care. Financial reasons daw kaya kinuha na. Kaya wala na rin akong naging balita sa kanya. Pero sana ay inaalagaan siya ng pamilya niya at kahit papaano ay maging maayos naman ang kalagayan niya. Hello po, Ma'am Yana, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Melia po ang pangalan ko. Taga dito ako sa Caloocan. Pasensya na po at makailang beses ko nang naisend sa inyo itong kwento na ito. Nagbabaka sakali na mapiling maitampok sa inyong channel. Para sa akin, may ko-consider ko itong horror story ng pamilya namin. Meron akong kapatid na babae. 3 taon ang tanda sa akin. Tawagin po natin siya sa pangalang Cherry. Na-diagnose po siya ng isang sakit sa isip na kung tawagin ay OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Mahirap intindihin yung sakit na to kasi meron silang mga ginagawa na hindi nila mapigilan. Akala ng ibang tao, itong sakit na ito, simpleng pagiging OC o maarte lang. Pero hindi ganon yun.
mas maigi po siguro na mag-research kayo saglit sa internet para mas maintindihan nyo. Ang ate Cherry ko, meron siyang ginagawa na hindi ko maintindihan noong una. Meron daw tumatakbong intrusive thoughts sa isip niya. Hindi ito tumitigil. Sa pagkakalarawan nga niya, ay walang oras na tahimik yung utak niya at tila binubulungan siya ng mga kailangan niyang gawin. Kapag hindi niya nasunod, ay nagkakaroon siya ng anxiety. Iniisip niya nang may mamamatay sa pamilya namin. Malala yung kaso ng OCD niya. Tuwing 3:00 ng madaling araw, walang paliyang nag-a-alarm siya para gumising. Kailangan daw niyang umikot sa buong bahay namin ng 100 beses. Kung hindi niya susundin, ay mapupugot daw ang ulo ni Mama. Hindi talaga siya napapigil kahit madilim pa. Na-stress na si Mama sa kanya. Yun nga siguro ang dahilan kung bakit nagka-aneurysm si Mama. Isang beses, hindi nagising si Cherry sa alarm niya. Grabe yung pagwawala niya. Nag-hysterical siya at nagsasabi sa amin na mapupugutan na ng ulo si Mama. Kinabukasan, sinasabi niya na sa amin na ibang ulo daw ang nakakabit kay Mama. Naputulan na raw ng ulo si Mama nung araw na nakalimutan niya na gawin yung ritual. Sa sobrang worry niya ay gusto niya nang pugutan yung sarili niya. Naawa na kami sa kanya pero mas naawa ako sa kalagayan ng Mama ko. Ang hirap na may kasama sa isang bahay na may problema sa pag-iisip. May naririnig daw si Ate Cherry na mga bulong kung ano yung gagawin niya. Hindi lang iyon yung kanyang ritual. Tuwing matatapos siyang kumain, kailangan niyang hugasan yung plato na pinagkainan niya ng 20 beses. Kung hindi ay malalason daw siya sa kinain niya. Kung tutuusin ay napaka-irrasyonal ng mga naiisip niya. Pero para sa kanya, nagkakaroon siya ng matinding anxiety kapag hindi niya nasusunod. Pero may himala na nangyari sa pamilya namin last year. Na-involve sa car accident yung ate ko. Nagkaroon siya ng brain injury at 2 araw na nakoma. Pero ang nakakagulantang ay noong magising na siya sa pagkakakoma. Para bang nag-reset yung utak niya dahil biglang nawala yung kanyang sakit na OCD. Wala na siyang naririnig na mga intrusive thoughts o yung mga demonyong bumubulong sa kanya. Hindi na rin siya nagkakaroon ng anxiety kahit na hindi niya nagawin yung dati niyang ritual. Bigla siyang gumaling ng walang ginagawa nang dahil lang sa isang aksidente. Ang paliwanag ng doktor niya ay maaari daw na nang dahil sa injury na natamo niya ay nag-generate ng mga new brain cells para makapag-heal yung injury. Kaya din daw nakapag-heal siya sa sakit. Pero ang magandang pangyayaring iyon ay napalitan din ng lungkot. Dahil neto lang pong taon, ang sunod ay aksidente na naman. Na-involved naman si Mama sa car accident at hindi kayo maniniwala sa nangyari sa kanya. Sa sobrang lala ng aksidente niya ay napugutan siya ng ulo. Hindi namin alam kung paano nangyari pero isa lang ang naalala ko, yung mga intrusive thoughts ni Ate Cherry. Gusto ko na lang isipin na nagkataon lang ang lahat ng nangyari. Kayo na po ang bahala kung pasok ba ito sa tema. Basta ako ay gusto ko lang mag-share sa inyo ng nakakatakot na pinagdaanan ng pamilya namin. Jassel na lang po ang itawag niyo sa akin. Lumaki ako sa pamilya na sobrang relihiyoso. Kada linggo, simba. Kada Huwebes, Bible study naman. At kada 5:00 ng hapon, nagro-rosaryo kami araw-araw. Hindi kami nagsisimulang kumain kapag hindi pa nagdarasal. Masasabi kong ganoon kami kalapit sa Diyos. Pero hindi ko rin sukat akalain
na sa amin pa mangyayari na madapuan ng sakit sa pag-iisip ang mama ko. Nagsimula na lang na magkaroon ng kakaibang behavior ang mama ko matapos ng isang aksidente. Aksidenteng nakabangga nang nagbabike na lasing si mama sa kalsada. Patay yung lalaki. Madali lang namin naareglo at nakausap ang pamilya ng namatayan. Pumayag sila doon sa kasunduan na kami ang sasagot sa lahat ng expenses sa libing. Plus bibigyan din namin sila ng malaking halaga ng pera. Pero simula kasi noon ay may kakaiba na kay mama. Gabi-gabi, iyak siya ng iyak. Nagkasala raw siya sa Panginoon. Nakapatay ako, anak. Hindi ako mapapatawad ng Diyos. Ang bukang bibig niya. Sa sobrang konsensya ay binabawi niya sa ibang bagay para makabawi siya. Tulad ng pagdodonate ng gamit sa simbahan. Hanggang sa napapansin namin na bumubulong-bulong na siya mag-isa kahit walang kausap. Ibang-iba yung aura niya. Bigla siyang magsasalita ng mga kung ano-ano patungkol sa demonyo. Paparusahan ako ng demonyo! Paparusahan niya ako! Bilang anak, nag-alala kami syempre, lalo na kapag nakikita kong nahihirapan siya. Kung ano-anong herbal na yung nilalaga niya at iniinom. Pangontra daw sa demonyo. Ilang albularyo na rin ang napuntahan namin, pero walang nakagamot sa kanya. Minsan pa ay takot na takot siyang sumisigaw. Layuan mo ako! Layuan mo ako! Habang naliligo siya sa banyo. Kung ano-anong bagay yung sinasabi niya sa amin, tulad ng may kakayahan daw ang demonyo na kontrolin yung katawan niya. May pagkakataon na pinapahinto ng demonyo yung katawan niya. Akala nga namin ay isa lang sa mga delusyon ng mama ko. Pero isang araw, na-witness ko mismo habang kumakain kami ng agahan. Bigla na lamang tinaas niya yung kamay niya at hindi na gumalaw at kumurap. Ganoon lang yung posisyon niya. Akala ko binibiro lang kami ni mama, kaya hinahayaan na lang namin. Pero tumagal yung posisyon niya na ganon sa loob ng kalahating oras. Tapos wala man lang pangangalay. Hindi talaga siya gumagalaw na para bang may nagpahinto sa kanya. Mas lumala pa dahil dumadalas na ang ganoong pangyayari. Bigla na lang kapag naglalakad siya o nagwawalis sa labas, bigla siyang hihinto na parang estatwa at hindi nagagalaw o kukurap man lang. Doon na kami humingi ng tulong sa expert. Dinala namin siya sa psychiatric hospital at nalaman nga namin na yung nangyayari kay mama ay tinatawag na katatonia. Yung nagiging estatwa yung katawan niya at hindi gumagalaw. Isa raw iyong sintomas ng tao na may schizophrenia. 5 buwan din si mama sa psychiatric hospital pero walang progress sa kondisyon niya. Ginawa na namin ang lahat. Therapy, oral and injection medication. Wala talagang pagbabago. May nakapagsabi sa amin tungkol sa ECT o yung tinatawag na electroconvulsive therapy kung saan may kuryenteng pinapadaloy sa ulo ng pasyente upang gamutin yung sakit. Noong una ayaw namin kasi nakakaawa si mama kung kukuryentihin siya. Pero kasi yun na lang ang last option namin. Nag-risk kami doon. Pero after ng session niya ay may mga hindi siya maalala na nangyari sa buhay niya. Pero ang nakakamangha ay nawala na yung kanyang delusyon at halusinasyon. Nagpa-assessment ulit siya at nawala yung diagnosis niya na schizophrenia. Kakaiba talaga ang structure ng utak natin. Nung una medyo hesitant pa ako na ipadala itong sarili kong experience dahil ayokong maging kakaiba din ang tingin niyo sa akin. Naisip ko na hindi naman tayo magkakilala
at mananatiling lihim lang ang pagkatao ko. Sarah ang pangalan ko, isang common na pangalan. 28 years old na ako ngayon at nagtatrabahong VA. Ilang years din po na puro online ang nature ng work ko dahil kahinaan ko na makipag-socialize sa ibang tao o mas tamang sabihin na wala akong gana na makipagkaibigan sa iba. Ramdam ko na may kakaiba sa akin. Nagsimula ito noong 11 years old pa ako. Natagpuan ko ang sarili kong papa na nakabigti sa itaas ng kisame sa kanyang kwarto. Pero imbes na makaramdam ako ng negatibong emosyon, ang una kong napansin ay ang matamis at mabangong amoy na nanggagaling sa katawan niya. Doon ko na-discover na matamis pala ang amoy ng bangkay ng tao. Akala ko normal yon. Iba yung pagkatamis ng amoy niya na hindi mo makukumpara sa mga pagkain. Kapag may namamatay sa pamilya namin, sinasabihan akong weird ng kapatid ko dahil palagi akong nahuhuli na nakangiti at excited na sumasama sa lamay. Hindi ko alam kung anong mali sa akin, pero para sa akin, nung mga panahon na iyon ay magandang bagay ang kamatayan dahil nagiiwan ito ng matamis na alaala sa mga taong naiwanan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nakakaramdam sila ng lungkot. Nagkasakit yung alaga kong pusa. May kasama ng dugo yung dumi niya kaya nagpasya akong wakasan na yung buhay niya at ginilitan siya sa leeg. Ang nakapagtataka, hindi kasing bango yung katawan niya kumpara sa katawan ng tao. Nakita kong galit na galit si mama sa akin. Bakit ko raw pinatay yung alaga ko? Sa sobrang galit niya, nasigawan niya ako at nasabihang halimaw daw ako at sana raw pala ay pinatuloy niya na yung pagpapalaglag sa akin. Para sa akin wala namang masama sa ginawa ko dahil tinulungan ko lang naman siya na hindi na mahirapan. Madalas nagkakaaway kami ng kapatid ko. Siya ang laging kinakampihan kaya palaging pumapasok sa isip ko kung kailan ko kaya maamoy yung matamis na aroma mula sa katawan ng kapatid ko. Pinapatay ko siya sa isip ko. Naiisip kong sakalin siya, gilitan siya. Sinusulat ko yung gusto kong gawin sa kanya sa notebook ko. Nang mabasa ng mama ko yung notebook ko, ay hindi ko maintindihan na naman kung bakit siya galit na galit. Kung mababasa ninyo yung notebook ko, ay nakalagay doon kung paano ko gustong ilagay sa meat grinder ang kapatid ko o kaya tusukan ng chopstick yung kanyang mata. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit sila. Gayong alam naman nila na hindi ko yun magagawa. Nasa isip ko lang yun. Nang hindi na nga nila ako kayang i-handle kasi napapansin kong takot sila sa akin, tinago nila ang lahat ng kutsilyo sa bahay as if hindi ko naman alam kung saan nakatago. Dinala nila ako sa isang home care kung saan kain tulog at paminsan-minsan activity lang yung ginagawa namin doon. Narinig ko sa isang nurse na sociopath daw ako. Pero ang sabi naman ng lola ko sa akin, psychopath daw ako. 2 taon ako sa home care. Ang gusto ko lang naman ay maging malaya. Alam kong iba ako sa lahat. Iba ang takbo ng pag-iisip ko. Nang mag-legal age na ako, lumayo na ako sa pamilya na hindi naman ako tinuring na pamilya. Mas mabuti pang mag-isa. Bakit ganito ang tingin nila sa akin? Sa buong buhay ko, wala pa naman akong nasasaktang tao. Kaya bakit ganoon na lang ang takot nila sa akin na kailangan pa nila akong ikulong ng 2 taon sa home care? Siguro medyo napalayo sa tema itong kwento ko. Mahilig akong makinig dito dahil ito yung nagpapaalala sa akin na hindi lang ako ang nag-iisang tao na kakaiba. Magtataka kayo kung horror ba talaga ito. Pero para kasi sa pamilya ko, ako mismo ang nakakatakot nilang experience.
Subukan ko lang po na mag-share sa inyo ng personal experience ko. Pakitago na lang ako sa pangalang Nida. Medyo sensitibo po ang kwento na ito, kaya trigger warning po sa lahat ng mga nakikinig dyan. Case load manager ako sa isang bahay ng kababaihan kung saan kinokop-kop doon yung mga kababaihang nagiging biktima ng pang-aabuso. May naging residente kami na itago na lang natin siya sa pangalang Amor. Sa lahat ng kaso na hawak namin, siya yung may pinaka-interesting na kwento. Si Amor ay 16 years old na narescue namin mula sa tirahan ng kanyang tiyo. Biktima siya ng sexual na pang-aabuso ng kanyang tiyuhin simula nang siya ay 8 taong gulang. Bago siya mapunta sa pangangalaga namin, nagkaroon ng insidente kung saan inatake niya yung tiyo niya at talagang malala yung natamong mga sugat. Hindi kayo maniniwala dahil parang hindi gawain ng tao yung nangyari doon sa tiyo. Tadtad ng malalaking kalmot ang bahagi ng tiyan na bumabaon hanggang laman. Pinutol din ang isang daliri sa paa. Inabutan ng mga kamag-anak na naliligo na sa sariling dugo ang tiyo, habang si Amor naman ay umiiyak sa sulok. Ayon kay Amor, hindi raw siya yung gumawa noon. Pero ayon naman sa tiyo, inatake daw siya ni Amor. Nang imbestigahan ay nalaman nga na ang posibleng motibo ni Amor ay yung pangbababoy sa kanya ng ilang taon. Wala namang napatunayang ebidensya na si Amor nga ang umatake sa tiyo, lalo na at higit na malaki ang pangangatawan ng tiyo kay Amor. Nang maidala na nga siya sa amin, ako ang humawak sa kanya. Palagi ko siyang binibisita sa quarantine area niya at kinakausap. Sa pag-uusap namin ng ilang araw ay normal naman. Consistent na sinasabi niya na hindi siya ang may gawa noon sa kanyang tiyo. Kung pagbabasehan nga yung itsura niya, mukha nga na hindi niya magagawa iyon. Napakaliit lang ng katawan ni Amor, payat at maliit ang kamay. Pero nang 5 araw niya na sa amin ay may napansin ako sa kanya. Nakapag-report sa akin yung nagbabantay sa kanyang guard sa quarantine area na tumatawa raw mag-isa si Amor. Panay ang sigaw ng dapat lang yun sa kanya. Kaya dumalas na yung pagkausap ko sa kanya. One time, pumunta ako sa quarantine area dahil nag-report sila na nagwawala daw si Amor. Ang paglalarawan pa nga nila ay panay ang kalimot sa dingding at maya-maya ay nakakaakyat na raw sa dingding. Hindi ko rin alam kung papaanong nagagawa niya iyon. Pero nakita ko mismo dahil naabutan ko siya sa posisyon niya na nakakapit siya sa dingding at nakatingala ang ulo. Malumanay ko siyang tinawag. Amor, halika na. Kakausapin kita. Si Ate Nida to. Bigla siyang tumawa ng malakas, saka huminto at seryosong sinabing, hindi ako si Amor. Bumaba siya sa dingding at sinugod yung parang selda na pinto at inalog-alog yung pinto. Akin na si Amor! Akin na si Amor! Sigaw ni Amor. Nakita ko na nag-iba talaga yung itsura niya. Nanlalaki yung mata niya at parang nagiging ibang tao siya. Natakot ako kaya napaatras ako. Nilapitan siya ng isang counselor at pinakalma siya. Simula noon ay hindi na naging maayos kausap si Amor. Bigla na lang siyang sumisigaw. Siya daw ang nanakit sa tiyo ni Amor. Dapat lang daw ang nangyari sa tiyo niya. Pinakonsult na rin namin siya sa psychiatrist at nagkaroon siya ng initial assessment na posibleng may psychotic disorder daw si Amor. Grabe yung kaba ko kapag nakikita ko si Amor kasi may nangyari pa bago siya umalis sa amin. Halos 3 weeks lang siya sa amin at ipapatransfer namin since hindi naman kami psychiatric hospital. Hindi na kasi manageable yung kondisyon ni Amor. Noong araw na itatransfer na namin siya, bigla siyang umayos.
Nakangiti siyang kumakaway sa mga staff at nagpapasalamat. Humihingi pa ng pasensya sa mga inasal niya. Pero nang makita niya ako, tila nag-iba yung timpla niya at hindi namin inaasahan na bigla niya akong sinugod at kinalmot. Hita ko yung nakalmot niya bago siya mapin down ng mga guards. Hindi biro yung kalmot na natamo ko dahil bumaon talaga yung kuko. Hindi ko alam kung bakit naging ganoon yung reaksyon niya at kung bakit ganoon yung nangyayari sa kanya. Kung epekto rin ba iyon ng kanyang sakit sa pag-iisip. Magandang umaga o gabi sa inyo. Disclaimer po sa lahat ng makikinig ng kwentong ito. Kung kayo po ay sensitibo patungkol sa usapang relihiyon, ay maiging i-skip na lang po natin to. Alam ko po na may iba't iba tayong paniniwala, pero ito ay experience ng family friends namin. Maraming salamat po sa unawa. Sender po ako mula sa Nueva Vizcaya. Maya na lang po ang ipangalan niyo sa akin dito. Naikwento lang ito sa amin ng magulang ko. Experience daw ito ng matalik na kaibigan ng uncle ko. Noong bata pa raw kami, ay madalas daw itong bumisita sa amin. Mabuting tao ang kaibigan ng uncle ko, kahit pa isa itong atheist. Wala itong pinaniniwalaan na Diyos o higher power. Nasa mid-30s na ito nang magka-girlfriend at nagkataon na yung naging girlfriend niya ay isang Katoliko. Nang ayain daw siyang magsimba, ay napilitan lang daw siya na sumama kahit na hindi naman siya naniniwala. Hinila din siya ng girlfriend niya noon nung communion niya. Katawan at dugo ni Kristo. Amen. Nung oras daw na iyon, ay pinipigilan daw niya na hindi matawa sa pila kapag naririnig yung linya ng pari kasi imposible naman daw na katawan at dugo ni Kristo ang binibigay na ostya. Nang siya na ang bibigyan ng ostya, ay binuka lamang niya yung bibig niya. Pagkanguya niya ay walang lasa. Pero pabalik na siya sa upuan nila nang biglang nagiging lasang kalawang yung nasa bibig niya. Naramdaman niyang tumulo yung laway niya kaya pasimpleng pinunasan niya ito. Pero pagkakita niya sa panyo ay dugo. Dumiretso siya sa labas at dinura yung ostya na kinain niya. Laking gulat niya na yung tinapay na nilagay sa bibig niya ay nagkaroon ng dugo at maliliit na laman. Sa sobrang takot ay hindi na siya bumalik sa loob ng simbahan. Doon nagsimula na naniwala na sa Panginoon ang kaibigan ng uncle ko. Nagtanong-tanong daw siya sa Katoliko at pari at yung ganoong pangyayari daw ay tinatawag na Eucharistic miracle. Nalaman niya rin na hindi lang siya ang naka-experience noon, kundi na-experience din ito ng mga ibang lahi. Mula sa pagiging atheist, biglang nagbago yung paniniwala niya. Naging sobrang relihiyoso na ito. Binasa yung buong aklat ng Biblia. Walang palya sa pagsisimba. Nabalitaan na lang ng uncle ko sa pamilya ng kaibigan niya na parang nawawala na sa tamang pag-iisip ang kaibigan niya. Marami daw itong sinasabi patungkol sa propesiya na malapit na raw magunaw ang mundo. Isa raw siya sa propeta ng Panginoon. Sinubukan ng uncle ko na bisitahin yung matalik niyang kaibigan. Iba na nga raw mag-isip ito. Naikwento nga raw nito na nakikita niyang gumagalaw ang mga santo sa simbahan. Kinakausap daw siya nito sa gabi at sinasabi ang mga plano ng Panginoon sa mundo. Binibisita raw siya ng Panginoon sa panaginip. Isa raw siya sa magliligtas ng sangkatauhan. Bukang bibig din niya na nakausap niya si Mama Mary sa panaginip. Halatang hindi na normal yung naiisip niya, lalo na noong subukan niyang sunugin ang kanilang bahay
Binulungan daw siya ng Panginoon na sunugin yung bahay dahil puro makasalanan daw ang nakatira doon. Mahirap man para sa pamilya nila pero nag-decide na ang pamilya niya na ipunta siya sa mental hospital. At doon napag-alaman na siya ay may schizophrenia. Isang sakit sa pag-iisip kung saan naglilikha yung utak niya ng mga halusinasyon. Para sa kanya ay totoo ito. Nalaman din nila uncle na may history pala talaga ang pamilya nila ng sakit na schizophrenia. Kasi yung isang tita raw nito ay wala rin sa tamang pag-iisip. Nakakalungkot lang daw isipin kasi napakabuting tao ng kaibigan ni uncle na kung kailan pa raw naniwala sa Panginoon ay doon naman daw nasiraan ang isip.